JBC Top Stories presents Surrender to Love, written by Jessica Larsen, revised and reformed by JBC. Chapter 2. Kagat-kagat ni Pamela ang kuko sa kaliwangin lalaki habang isa-isang sinisipat ang mga gamit mula sa bag. Ibinuhos niya ang lahat ng laman nito sa ibabaw ng kama. "God, I can find it!" Sigaw niya sa pagitan ng mga ngipin na nasa kuko pa rin. "What can't you find, ate?" Umikot siya paharap sa direksyon ng pintuan kung saan naroon ang kapatid. "Lindsay, ang wallet ko! I can't find my wallet!" Dinala na naman niya ang hintuturo sa pagitan ng ngipin at maingay yung nginatngat. "Kinakain mo na naman ang kuko mo. Kapag nakita ka ni mama, siguradong pagagalitan ka na naman niya." Lumapit sa kanya ang kapatid at hinila pababa ang kamay niya. Pero pinalitan lamang niya iyon ng isa pa. Bumuga ito ng hangin at tumingala sa kanya. "Ate, breathe in!" Inangat ang kamay at sinabayan siya sa paghugot ng hininga. "Now, breath out." Namimilog ang bibig na huminga ito palabas kasabay ng marahang pagbaba ng kamay. "Hu!" Gaya naman niya sa kapatid na muling inulit ang breath in at breath out instructions. Hanggang sa kumalma siya at tumigil sa maingay na pagngangat-ngat sa mga kuko. "Feeling better?" "Yes," though it was so embarrassing for her to admit. Sa mga ganoong pagkakataon, lumalabas na mas mature sa kanya ang 15 anyos niyang kapatid. Searching for missing things is simply not her forte. "So, bakit ka na parito?" Nakaangat ang isang kilay na tanong niya. Cross-legged siya, naupo sa kama. "Ate, are you good at science? Why are you asking?" "Magpapatulong sana ako sa homework ko para sa anatomy class namin bukas." "No," agad niyang sagot. Hinawi nito ang mga kalat sa kama niya at matamis ang ngiting na upo sa tabi niya. "Ako ang maghahanap sa wallet mo at magbabalik ng mga gamit mo sa tamang lugar. Deal?" Nakalahan ang kamay na sabi niya sa kapatid. Nagkamay sila at nakapamaywang siyang tumayo at nagmarcha palabas ng kwarto. Pagkalipas ng mahigit isang oras, nakaupo si Pamela sa sala habang nanunood ng isang online shopping program sa laptop nang malungkot na nagpakita si Lindsay. "Ate, hindi ko mahanap." Sumubo siya ng carrot veggie slice mula sa platitong nasa tabi ng laptop niya. "Then, you won't get any help with your homework." Sabi niya na hindi inalis ang tingin sa computer screen. "Pero ate, wala talaga sa kwarto mo." "Then search the whole house." But what?" Salpok ang mga kilay na tumingin siya sa kapatid. "Hindi pwedeng nasa paligid ng bahay ang wallet mo, unless na ginamit mo ito pagkatapos nating umuwi." "No, I did not." Siya may natahimik at nagsimulang makuha ang iniisip ng kapatid. "Hindi kaya..." "Don't say it!" Dilat ang mga matang banta niya pero walang prenong itinuloy pa rin ni Lindsay ang sinasabi. "Sa taxi mo na iwala ang wallet mo?" "Sinabi ko nang huwag mong babanggitin." Tumayo sa kinaupuan at hinabol palabas ng sala ang tumakbong kapatid. Natagpuan niya itong nakangiting nakatago sa likod ng ina nilang kadadarating pa lang. "Oh, anong nangyayari rito?" Usisa ng ina nila na pinaglipat sa kanilang magkapatid ang tingin. Tinawag nito ang katulong na agad nagpakita mula sa pintuan ng kusina sa kanang dulo ng koridor. "Ma, si ate kasi, nawalan niya ang wallet niya. Pero dahil hindi ko mahanap,
sisirain na niya ang pangakong tutulungan ako sa homework ko. Sumbong ni Lindsay na umikot at kumapit sa kabilang gilid ng ina nang nanggigigil niya itong akmang abutin. Ibinigay ni Agnes ang mga dala sa katulong at hinarap siya. Totoo ba ito, Pamela? Hindi, tutulungan ko po talaga siya. Gusto ko lang muna mahanap ang wallet ko. Nakaismid na sagot at naniningkit ang mga matang tumingin sa kapatid na umaaliwalas ang mukha. Pero malamang po nawala na yun sa taxi, sabi ni Lindsay na nanliit nang pukulin niya ito ng matalim na tingin. Ayaw niyang tanggapin ang posibilidad na sa taxi ng lalaking yun niya naiwan ang wallet. He was dangerously handsome at natatakot siya muli itong makita dahil baka lalo siyang ma-attract dito. The last thing she wants now is a distraction from her plans to get herself a handsome rich man. Pumasa ito, handsome part, pero bilang taxi driver, ganoon naman pala. Bakit hindi mo subukang tawagan ang taxi company? Wika ng ina niya. Pero masyado siyang abala sa pakikipag-usap sa sarili para bigyan ito ng pansin. Wait. Bakit ko ba siya kinukonsindera? Hindi lang siya mahirap. May pagkabulag pa yata at ni hindi pinapansin ang ganda ko. He's a waste of my time. And he's not even rich. I need someone rich. Pamela, nakikinig ka ba? Yes, sabi niya, tumingin sa ina at sumunod sa paglalakad nito papuntang sala. Kaso, wala akong taxi receipt at hindi ko rin mabasa ang plate number ng taxi. Humarap sa kanila si Lindsay nang makapasok na sila. Paano kasi ma? Okupado siya ng gwapong driver. Kulubot ang mukhang hinabol niya ang kapatid. Samantalang parang wala namang nakita ang ina nila. Pagod itong naupo sa sofa. Magkano ba ang laman ng wallet mo? Nagkatinginan sila ni Lindsay na hawak niya sa sipit ng braso ang liig. Binitawan niya ito at sinagot ang ina. 2,500. No, 250 pesos. Sabay, sa pagpipigil na matawa, ang kapatid niyang nagmamadaling tumakbo palabas. Dinampot ng ina nila ang remote at nagkunwaring abala sa paghanap ng TV channel na panonoorin. Pero hindi lang naman pera ang dahilan kung bakit gusto kong maibalik sa akin ang wallet ko, ma. Naroon din po ang ID ko at iba pang mga importanteng bagay. May ATM and credit card. Kahit kundi lang din ang laman, bulong niya. Palihim man, nahalata naman niya ang lalong pagpipigil ng ina niya na hindi matawa. Naiiling na naupo na lamang siya sa tabi ng mama niya at tumarap sa kanyang laptop. Isa-isa niyang isinasara ang nakabukas na programs at ini-off ito. Sige po, tutulungan ko na lang si Lindsay sa homework niya. Humalik siya sa pisngi ng mama niya at naglakad bitbit ang laptop. Nasa bukana na siya ng pinto nang magsalita ito. Don't worry, may ID ka naman doon, kaya tatawagan ko ang kaibigan kong nagtatrabaho sa FM station at pakikiusapang i-announce ang nawawalang wallet mo. Thanks, ma. Kinabukasan, maaga pa nang gisingin si Pamela ng ina para ibigay ang nawawalan niyang wallet. Ang bilis naman. Pinanawagan ba kagabi? Humihikab na tanong niya. Hindi pa ako nakatawag sa kaibigan ko nang makita ko yan sa loob ng mailbox. Sagot ng ina niya. Bihis na ito at halatang nakahandang umalis patungong trabaho. Ikaw na ang bahalang mag-check kung nariyan lahat. Salamat po. Minsan pa siyang humihikab at tumalikod pabalik sa loob ng kwarto. Huwag ka nang bumalik sa pagtulog, pahabol ng mama niya. Wala naman akong gagawin at saka 8:00 pa lang. Pinag-cross ng mama niya ang mga braso. Aba, nagdahilan pa.
Ang kapatid at papa mo, kanina pa nakaalis. Ikaw na lang ang naka-night dress pa rin. Naku naman, Pamela. Mahigit 2 taon ka nang graduate sa college. Hindi ka naman lang ba nahihiya sa uncle mo na tumutulong para makakuha ka ng college degree? Wala ka na bang balak na magtrabaho? Pakiramdam ko, puro ka na lang paglalakwatsa kasama ng ewan kung sino-sinong mga lalaki. Ma! Nakukuliling na sigaw niya. Hinarap niya ang inang naghihintay na muli siyang magsalita. I get it. Hindi na ako babalik sa kama, okay? Umiling ang mama niya at wala nang sinabi na umalis. Nilapag niya ang wallet sa bedside table at bumulong-bulong nang naglakad patungo sa shared bathroom nila ng kapatid. Pumasok sa shower stall at halos kalahating oras ang ginugol sa loob bago lumabas. Mahigit 1 oras pa ang ginamit niya sa harap ng malaking salamin. Hindi para sa paglalagay ng makeup, kundi sa pagpapatuyo ng buhok. Gumamit siya ng dryer pero nasa lowest setting ito. Nabasa niyang nakakasama ang madalas na paggamit ng hairdryer sa buhok. Bagay na hindi niya mauunawaan kung bakit. But then again, pagdating sa beauty, mas gusto niya ang kasabihang better safe than sorry. Dahil ang physical beauty ang magiging puhunan niya sa pagyaman. Yes, I'm going to get myself a rich guy who will spoil me to death. Humahagik-hik sa isip niya ang unti-unting nauwi sa isang malutong na halakhak na parang kontrabida sa pelikula. Tumingin siya sa salamin at nagpraktis ng matamis na ngiti bago lumabas sa banyo. Halos maligo siya ng pabango sa loob ng kwarto bago nagsuot ng isang fitted off color black dress. Umabot lang iyon sa kalahati ng hita niya ang haba. Pinarisan niya ito ng itim 3-inch heels strap sandals. Pumili sa mga bag na nasa ilalim ng closet. Nakapatong ito sa divider kung saan nakahilera ang marami niyang sandals at sapatos. All gifts from guys she dated. Ang pinakabago niyang Gucci handbag na kulay itim ang kanyang napili. Nilagay niya sa loob ang smartphone, mini contact book kung saan nakalista ang emergency voice niya. Lipstick, face powder, maliit na hairbrush, at ang wallet na hindi na niya pinagkaabalahang i-check. Kasabay niyang nagsara ng pinto si Manang Celia na nananatiling tumayo sa labas ng silid ni Lindsay habang hawak ang maruruming bedsheets. Pinasadahan siya nito ng hindi nakakasang-ayong tingin. Grabe man sang banyo mo, day. Kung hindi ta kakilala, masalaan ko gid ikaw nga kaplong. Nakapilig ang ulo at tumingin siya kay Manang Celia. Ano ho? Walang maunawaang tanong niya. Umismid lang ang katulong at patuloy pa rin sa pagsasalitang umalis. Isang kataga ang naulit sa bibig nito at natatandaan niya, kaplog. Ano kayang ibig sabihin nun? Inilabas niya ang smartphone sa handbag. Nag-post siya ng tanong sa internet tungkol sa kahulugan ng kataga habang papalabas siya ng bahay. May sumagot naman agad. Ayon dito, Ilonggo daw yun na may kahulugang naningkit ang mata niya sa nabasa. Prostitute? Gilaslas na sigaw niya at nagmamadaling humakbang pabalik sa loob ng bahay nang tumunog ang cellphone niya. Liberty was calling. Stuck between two choices. Pamela closed her eyes and answered the call bago pa ito mauwi sa isang missed call. Sayang ang ibabayad niya sakaling siya pa ang kinakailangang magbalik ng tawag. Mamaya ko na patatamaan ng buwisit ang katulong na yon. Kala mo kung sinong maldita? Dahil lang pinagkakatiwalaan nila mama at papa? Pam, are you there? Oh, yes, I'm here. Malambot ang tinig na sagot niya sa pinsan.
kahit sino, hindi makakahalata ang tinatago niyang himutok. Bakit ka napatawag? Pam, pabalik na naman kami ni Sander mula sa France, sabi nito na sinadyang ibitin ang ibang sasabihin. Sa loob ng 6 na buwan, matapos ang engagement party ng mga ito sa Rojas Mansion, ilang beses nang pabalik-balik ang dalawa mula sa France. Bagay na lihim niyang pinagngingit-ngit dahil gusto rin niyang makarating sa Paris. Hindi dahil sa popular ito bilang the City of Light o kaya naman tulad ng binanggit ni Liberty na ang Paris daw ang kanyang La Ville de l'Amour or the City of Love. Why the hell should she care about that? Hindi nga niya mababanggit ng maayos ang mga buwisit na kataga. Kung tutungo siya sa France or Paris dahil isa ito sa fashion capitals sa mundo. And where there are fashion events, there are rich guys. Too simple. And naiinip na tanong niya. Naghihintay pa rin ng idurugtong ni Liberty. And naisip ko, sa pagbalik namin, mag-hangout naman tayo. Alam mo namang pagdating sa lugar na maaaring puntahan sa Manila, malalaking mall lang ang alam ko. So, hindi naman siya Pinoy. Siguro hindi pa niya napupuntahan ang lahat ng malalaking malls dito. Iyon sana ang nais niyang sabihin. Subalit dahil nga, sa kind, good and gentle, ang image na pinagkakalat niya sa karamihan, iba ang lumalabas sa kanyang bibig. Siguro naman, papayag siyang ipasyal mo sa malalaking mall dito sa Manila. How about Mall of Asia? Marami kayong mapagkakatuwaan doon. Sabi niya na gamit ang I'm your best friend so you can count on me tone. God, minsan kahit siya, nasusuka na sa sobrang niyang pagpapakasweet. However, tila wala naman sa mga kaibigan at taong nakakahalubilo niya ang nakakalata, kasama na ang pinsan niyang naturingan na kababata at best friend niya. Pero Pam, ilang beses ko na siyang dinala roon, sabi ni Liberty, na sinundan ng isang tinig lalaki na bumanggit sa pangalan nito. Saglit na nag-excuse sa kanya si Liberty at nakipag-usap sa lalaki in French. Humakbang siya patungo sa maliit nilang front lawn at naupo sa wood bench na sa ilalim ng nag-iisang puno sa harap ng bahay nila. Narinig niyang nagsabi ng au revoir si Liberty na by then alam na niyang goodbye ang ibig sabihin. Bumalik sa pakikipag-usap sa kanya si Liberty. Sorry, si Leon's yun. Nagtatanong kung gusto kong sumali sa fundraising event nila para sa animal shelter bago kami bumalik sa Pilipinas next week. Isama ko na rin daw si Sander. Umangat ang kilay niya habang pinapanood ang pagsayaw sa hangin ng mga dahon sa puno. Ano naman ang pakikuroon? Okay. Muli niyang binalikan ang unang topic. So about Sander, bakit? Nagsasawa na ba siya sa mga malls dito? Siguro, ewan ko, hindi ko talaga alam. Kasi naman hindi yun masyadong nagsasabi ng iniisip. Tumawa ng konti si Liberty. Last time nung tanungin ko siya, sinabi niyang anywhere. He's fine, as long you're with me. Sabi pa ni Liberty na sinisikap gayahin ang tinig ng nobyo at sinundan ito ng kinikilig na hagik-hik. Pinatirik niya ang mga mata. She was sick of listening to Liberty talking about her blissful life. Diretso na niya itong tinanong kung ano ang kailangan sa kanya. Nalaman niyang gusto lang naman pala nitong magpatulong na maisama ang fiancé sa isang late night out na tinatawag nitong mag-night fun. Masyado kasing sheltered sa labis na proteksyon ng ama, kaya ito walang alam maliban sa pag-iilusyon. Pero simula nang bumalik ito mula sa pagbabakasyon sa tahanan ng tiyahin sa ama nito, may nahalata na siyang pagbabago rito. She seemed to be a bit more mature. Power of love.
bulong ng isang bahagi ng isip niya na agad niyang isinantabi. Power of love? Bullshit. No. No money, no honey. Iyan ang madalas na nangyayari sa mga nagmamahalan kapag naghihirap. Money makes the world go round. Sa naisip, saglit nang dumaan na naman ang luhaang mukha ni Julie na siyang huli niyang nakita bago ito matagpo ang walang buhay sa loob ng kwarto. I won't forget Aunt Julie. I won't make same mistakes as you. To be continued in chapter 3. Thanks for listening.